Otonia Alvinjan Rodriguez A. Manalo Reyne Kauge Johanna P. Anderson Bana Garcia Sergio Erico Wise Artin Melate Jana Benedictos Noel Daniela Bautista Romy Taranto Renzi Esperanza Eric Taranto Prince Yuma Gutierrez Adrian De Castro Christopher Allen Gecto Alex Nico Pradata Kayaman Sian Ganino Distation Picasso Paul Aldrich De Jesus Music Pante Castoro Gastado Bueno Jennifer Macalinga Marcelo Patrick Calderon de Renzo Castorto Agbay Empe Rafael John Art Roque Lorenzis Valenzuela Jericho Remigio John Benedictes Remigio John Emmanuel Castor De Guzman Gabriel Rafael but for the greater glory of God the Father. We shall have lesser vestments. Blessed are you, O God, for making your own Son the eternal high priest of the new covenant, and for choosing these young priests. May your outer servers who use these vestments, prepared for the celebration of the liturgy, and set apart by your blessing, wear them with reverence, and honor them by the holiness of their lives.
Now I invite the parents and the sponsors of these altar servers to come forward and help the servers put on their new vestment. You come here today in the presence of God and the community to commit yourselves to the ministry of altar servers. Now, I ask you to honestly answer the following questions. Do you promise to serve God and His people with all your heart, mind, and soul? Yes, Father. Do you promise to do the work of your ministry, to assist me and my brother priests at the altar during liturgy with zealous faith and genuine love? Yes, Father. Do you promise to be like Christ, to follow the code of the ministry, and to obey me and your leaders? Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. May you follow the example of Christ, who did not come to be served, but to serve not for his own glory, but for the greater glory of God the Father. We shall now bless your vestments. Blessed are you, O God, for making your own Son the eternal high priest of the new covenant, and for choosing these young people to be stewards of your mysteries. May your altar servers who use these vestments, prepared for the celebration of the liturgy, and set apart by your blessing, wear them with reverence, and honor them by the holiness of their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen.
investments na ito'y magdulot ng sipag sa kanila, hindi lang sa pagsuserve, kundi sa pagbubugas din ng pinggan sa kanilang mga bahay. Amen? Sana nanonood ang mga nanay at tatay niyo. Ang buhay panalangin ay napakahalaga para sa mga naglilingkod, para sa mga misyonero, at para din sa mga ordinaryong laiko. Dahil ang pagiging misyonero, hindi lamang yung mga sinusubo sa malayong lugar o silang mga naglilingkod sa altar. Ang pagiging misyonero ay maaaring sa pamamagitan ng inyong kanya-kanyang mga pamilya, kanya-kanyang mga tahanan, kanya-kanyang mga trabaho at eskwela. Maaaring isinusubo ka ng Diyos doon upang doon ay mag-misyon. Pero kapag walang panalangin sa misyon, hindi namin kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Lagi tayong mabubukod sa kung saan tayo inilalagay ng Diyos. At hindi lang ang pagkabunod, kundi pagkatuyo ng ating pagkatao. Lagi ka ng galit, ayaw mo nang magbigay, laging bakit makikita mo, wala nang pag-asa ang buhay dahil wala panalangin. Kaya sa araw na ito'y tinuturo sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng talinghagang ibinigay niya sa mga alagad niya. Ang importansya at halaga ng tunay na pagdarasal. Ano ba ang kahulugan ng pagdarasal? Father, nagsisimba kami linggo. Father, nag-rosary kami. Nag-rosary na kami. Maraming mga dasal ang kabisado ko. Ano yung mga kabisado ng dasal? Bless us, O Lord. Ang pananalangin ay isang pagbubukas ng sarili sa isang malalim na relasyon sa Diyos. It is an opening of oneself to God, where we will find the union of two wills, the will of God and our own will. Alam niyo, nung ako'y seminarista, nagtanong ako, nasabi ko na, nakwento ko na ito kanina sa ibang misa. Nung seminarista ako, nagtanong ako sa aking spiritual director, kasi baka mali yung pagdadasal ko o yung pananalangin ko. Sabi sa akin, aking formator, mayroon palatandaan kung ikaw ay talagang nagdadasal. Kapag naranasan mo na ang makipagtalo sa Diyos. You heard me right. You are really praying when you are already arguing with God. Father, di ba masama yung makipag-argue sa Panginoon? Father, di ba masama yung sumagot sa Diyos? Dapat sumunod ka lang sa Diyos. Sabi ng spiritual director ko, ang pagdarasal ay isang relasyon sa Diyos. Hindi siya isang uupo ka at makikinig ka na parang simpulsyon. Ayaw ng Diyos ng ganito. Ayaw ng Diyos ng ganito. Katulad ng unang pagbasa natin, si Moises, may misyon siya. Ang dalhin ang mga Israelita tungo sa lupang pangako. Yun ang kanyang misyon, ang panaya